We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Sauna-Ragasang. Tubig mula sa deep well sa Batangas Medical Center, nakitaan ang mataas na antas ng kemikal na arsenic. Pamunuan ng ospital, sinabing walang dapat ikapangamba ang mga pasyente at publiko. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. May dalawang deep well na ginagamit ang Batangas Medical Center o BATMC sa Batangas City. Pero sa water testing na ginawa ng ospital noong nakaraang linggo, nagpositibo ito sa mataas na level na chemical na arsenic ang tubig mula sa deep well nila. Sa resulta, 14 hanggang 19 parts per billion ang lumabas. Mas mataas sa standard arsenic level na 10 parts per billion. Ginawa intervention, siyempre we have to cut off yung supply ng ating deep well. And then we have provided distilled water sa aming mga certain areas na gumagamit ng high volume of water. Paglilinaw ng pamunuan ng ospital, preliminary testing lamang ito at hindi rin daw ito galing sa water supplier nila ng tubig. Tinitiyak na tuloy pa rin ang distribusyon sa kanila ng tubig kahit pa inihinto na nila ang pagkuha ng tubig mula sa deep well. So no need to panic. And then other areas naman, wala talaga. Kasi they have tested dialysis, right? Dialysis kasi being supplied by Prime Water directly. Then negative naman for arsenic. Magsasagawa pa naman daw ng confirmatory test ang ospital sa mga deep well. Ang arsenic ay isang carcinogenic chemical na nagdudulot ng cancer. Pero ang epekto nito sa katawan, hindi raw agad-agad nakikita. More than 5 years na lumalabas yung mga signs and symptoms ng skin cancer, even mga bladder cancer. Pero that will take years para lumabas. Kaya nga ang requirement is sana hindi tayo ma-expose ng more than 6 months doon sa water na mataas ang level arsenic. Samantala, sa bayan ng Santa Teresita, magsasagawa ngayong buwan ng water testing sa kanilang bayan. Huli silang nagsagawa nito noong Hunyo at base sa resulta, nasa 10 barangay ang positibo sa arsenic. Kada 4 na buwan isinasagawa ang water testing sa bayan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Batangas PDRRMO at PHO wala pang nakikitang dahilan upang magdeklara ng State of Public Health Emergency sa lalawigan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Wala pang nakikitang dahilan ng Provincial Health Office at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para ideklara ang State of Public Health Emergency sa probinsya ng Batangas. Kasunod ito ng panawagan ni Santa Teresita Mayor Norberto Sigunyal Jr. na magdeklara ang probinsya ng State of Public Health Emergency. Kung titingnan po natin kasi, ang VOG is volatile. So, hindi natin ma-determine. Ang mga sakit na nakukuha natin ngayon is seasonal. Yung pag-change ng init at lamig, lalo na sa gabi dahil nasa bare month na tayo, pwedeng maging cause din yan ng respiratory illnesses. Nauna nang sinabi ni Mayor Sigunyal Jr. na may ilang mga estudyante sa kanilang bayan ang nagkakasakit munsod ng VOG. Ilang mga residente ring nakatira malapit sa palibot ng Bulkang Taal ang nagrereklamo tuwing naglalabas ito ng volcanic smog. Medyo masakit sa mata tapos yung sa lalamunan Makati. Uubuhin ka talaga. Wala naman pong
Ay nung ko, nagdaang yan, nasakit ang mga ulo, may trangkaso, pero wala na ngayon. Pero ang ilan na gaya ni Maristel, ipinagkikibit balikat na lang daw niya tuwing nagkakaroon ng VAG. Siyempre nakakatakot o kaya naman, pero nasasanay-sanay na rin kasi lagi naman ganun ang tali eh. Magmask ka lang, okay na rin. Tuloy-tuloy lang. Ayon naman sa Provincial Health Office na hindi na nagpa-unlock ng interview, wala pa raw silang hawak na datos na nagpapakitang konektado sa VAG ang mga sinasabing mga nagkakasakit dahil wala pa raw silang natatanggap na ulat mula sa mga rural health unit. Kasama si J.R. Manjares, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Isa patay habang isa ang sugatan sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Calaca City, Batangas. Tutukan yan sa report. Nasawi ang 18 anyos na estudyanteng lula ng motorsiklo mula Barangay Coral ni Bacal, Calaca City, Batangas matapos masalpok ng kasalubong na motorsiklo sa bahagi ng Barangay Lumbang na matanda ng kaparehong lungsod pasado alas 11 ng gabi noong Martes. Sa investigasyon ng pulisya, minamaneho ng 18 anyos na rider ang kanyang motorsiklo na wala umanong ilaw ang headlight na posibleng naging resulta ng pagbangga nito sa kasalubong na motorsiklong minamaneho ng 27 anyos na rider mula sa Barangay Lumbang na matanda, Calaca City. Allegedly nakainom, mabilis daw yung takbo ng vehicle 2. Either sa kanila walang headlight na, walang ilaw yung motor, kaya siguro hindi nakita ng kasalubong, nagkabanggaan sila. Possible po na mabilis yung takbo ng isang motor, kaya ang tendency yung driver ng isang motor namatay po. Agad isinugod ang mga rider sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, wala ng buhay ang 18 anyos na rider nang dalhin sa pagamutan. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang nakabanggang rider. Ayon sa pulisya, wala rin daw suot na helmet ang mga rider na mangyari ang aksidente. Sa ngayon, patuloy pa raw nag-uusap ang magkabilang panig hinggil sa insidente. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista, sumunod tayo sa batas parate, ng batas trapiko. And at the same time po, yung pag-wear po ng helmet para makaiwas po tayo sa mga malalang aksidente. Magsuot tayo ng helmet. And at the same time po, pagka nakainom, kaunti man yan o marami, iwasan po natin magmaneho ng mga sasakyan, lalo na motor. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga rider. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Low pressure area, mababa ang tsansang maging bagyo at posibleng malusaw sa susunod na mga oras. Samantala pag-ulan, asahan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang detalye sa report. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na halos 1 linggo nang minomonitor ng Pag-asa. Huli itong namataan 810 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posibleng sumama o maging bahagi na yan ng bagyong Bolaven sa labas ng PAR. Maaari pang lumakas ang bagyong Bolaven pero hindi naman tutumbukin ang ating bansa at wala ring magiging epekto. Patuloy namang nakakaapekto ang trough o extension ng LPA at localized thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa halos buong Calabarzon at Mimaropa. Posible ang malalakas na ulan sa Cavite, Oriental Mindoro at Palawan. Maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mahigit 2 linggo na lang bago ang nakatakdang barangay at SK elections sa October 30. Para maiwasan ang pakikipagsiksikan, maagang magtungo sa mga voting center. Nakatakda ang oras ng pagboto ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maigi ring alamin ang inyong mga voting precinct at number. Gumawa na rin ng listahan ng mga kandidatong iboboto para sa barangay elections, 1 punong barangay at 7 sangguniang barangay member o kagawad. Para naman sa sangguniang kabataan, 1 SK chairperson at 7 miyembro ng SK. Gamitin ang ballot secrecy folder na ibibigay ng election officer at huwag kuhanan ng litrato ang balota. Huwag burahin ang anumang nakaimprenta sa balota o maglagay ng anumang marka rito. Dapat ring tandaan na ang balotang ibibigay para sa mga edad 15 hanggang 17 ay 1 SK ballot. 2 naman sa mga edad 18 hanggang 30, 1 SK ballot at 1 barangay ballot.
habang ang mga botanteng edad 31 pataas ay isang barangay balot lamang. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, October 12, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng Mabini, Talisay at sa lungsod ng Tanawan, Batangas sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng driver ng isang pick-up at dalawa nitong sakay matapos mabagsakan ng puno ng akasya habang binabaybay ang kahabaan ng Maharlika Highway na sakop ng barangay Kapakuan sa Paracale, Camarines Norte. Sa cellphone video nakuha ng motoristang si Jobert Federico na nagkataong napadaan sa lugar, makikita ang pagkakayupi ng sasakyan na nadagana ng malaking puno. Nagtulong-tulong ang mga residente at motorista upang mailabas ang mga sakay ng sasakyan. Nadala rin agad ng MDRRMO Paracale sa pagamutan ang mga sakay na pawang residente ng Jose Panganiban. Ayon sa pulisya, naalis na ang natumbang puno sa kalsada. Bagamat aksidente ang pangyayari, humingi ng paumanhin ng 1st District Engineering Office ng DPWH sa nangyari. Lumalabas sa investigasyon ng DPWH na ang mga naranasang pag-ulan ang dahilan ng pagbagsak ng puno dahil sa paglambot ng lupa. Pasado alas 4 na ng hapon na magsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang lugar sa Batangas. Ayon sa Pag-asa, dulot pa rin ito ng trough extension ng low pressure area sa may silangan ng Eastern Visayas at localized thunderstorms. Inaasahang may tsansa pa rin ng pag-ulan sa halos buong Calabarzon at Mimaropa. Samantala, naging maaraw naman ang panahon kaninang umaga hanggang magtanghali sa Batangas City. Kaya sinamantala ito ng ilang mangingisda para pumalaot. Iba yung pag-iingat naman daw ang ginagawa nila tuwing may sama ng panahon. Ay, wala kaming kakainin pagka kami hindi kumibo. Pagka yung talagang malakas na, nadoong na kami. Hindi pagka-ulan lang, wala kang problema yun. Pero wag lang lalakas. Sa lakas po ng alon, sa lakas po ng hangin, lakas po, lahat po yung malakas. Kailangan po isipin ang bangka. Sa bisa ng Proclamation No. 359, opisyal na idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na Special Non-Working Day ang October 30, araw ng Lunes, para sa gaganaping Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa buong bansa. Nangangahulugan na tuloy na ang BSKE matapos ang ilang beses na pagpapaliban nito mula pa noong 2020. Sa ilalim ng anunsyo, binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng boto ng mga rehistradong botante, kaya't inaasahan na lalahok ang mga botante sa BSKE. Kasabay diyan, mariin pa rin ang paalala ng COMELEC sa pagbabawal sa mga kandidato na mangampanya ng maaga. Magsisimula ang campaign period sa susunod na linggo, October 19 hanggang 28. Benil Blazers pinataob ang Perpetual Alta sa score na 86-80. Narito ang report. Nasungkit ng Benil Blazers ang kanilang ikatlong pagkapanalo sa Men's Basketball Tournament ng NCAA Season 99 matapos silang talunin kahapon ang Perpetual Alta sa score na 86-80. Maganda ang naging tandem ni Robby Naive at Migs Oczon ng Benil Blazers matapos silang magpaula ng mga puntos para sa koponan. Nagkaroon ng malaking kalamangan ang Blazers kontra Alta sa third quarter. Muli naman itong napaliit ng Alta sa huling ilang minuto ng fourth quarter. Ngunit hindi naman ito naging sapat para maungusan nila ang Blazers at maagaw ang pagkapanalo.
Samantala, tinuldukan ng EAC Generals ang winning streak ng LPU Pirates matapos nila itong talunin sa naging bakbakan kanina. Natapos ang laro sa score na 83-76. Magaganda ang bitaw ng bola ng EAC Generals para magkaroon sila ng malaking kalamangan kontra LPU Pirates. Pero hindi naman nahinaan ng loob ang LPU Pirates para makahabol, dahilan para maging tabla ang puntos ng dalawang koponan at magkaroon ng overtime game. Sa extra period, nakuha agad ng EAC Generals ang kalamangan at ipinakita sa LPU Pirates na kanila ang pagkapanalo. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Karakter ni Pinky Amador sa abot kamay na pangarap, kinaaliwan ng netizens. Samantala, Dennis Trillo nagbalik tanaw sa 20 taon niyang pagiging kapuso. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang kinaiinisan sa abot kamay na pangarap na si Moira Tanyag na ginagampanan ni Pinky Amador, kinagigiliwan ngayon ng mga viewers at netizens sa kanyang video na The Adventures of Moira the Explorer. Sa episode ng serye, nagpalaboy-laboy si Moira matapos siyang palayasin ni Doc RJ sa kanilang bahay. Pero sa behind the scene videos, makikita na nariyan siyang sumabit sa jeep, naghabol ng pulubi at nahulog pa sa kanal. Ilang video clips naman ng kanyang mga ginampanang papel sa Kapuso Network ang ibinahagi ni Dennis Trillo sa kanyang social media account bilang pagbabalik tanaw sa kanyang 20 taon bilang isang kapuso. Sa huling bahagi ng video, makikita ang muling pagpirma ng kapuso actor ng kanyang kontrata sa GMA Network. Samantala dahil sa kanyang pagrampa, mabubuking na kaya ni Carding na si Dino at Monique ay iisa at muli na namang malalagay sa panganib si Carding. Makaligtas kaya ulit ito? Ang mga kaabang-abang na eksena sa maging sino ka man abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 29 anyos na lalaki patay matapos pagsasaksakin ng kanyang nakainuman sa Victoria, Laguna. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Nasawi ang 29 anyos na si Marvin Lalos, isang miyembro ng LGBTQ at residente ng Barangay San Felix, Victoria, Laguna matapos pagsasaksakin ng lalaking nakainuman. Sa investigasyon ng pulisya, magkasama sa inuman ang biktima at sospek sa isang okasyon sa kapareho ring barangay bago maganap ang krimen. Sa CCTV footage, makikitang magkasama pang naglalakad sa kalsada ang sospek at ang biktima pasado alas 12 ng hating gabi ng Linggo. At makalipas umano ang 30 minuto, makikita na mag-isa na ang sospek na tumatakbo palayo sa lugar. Initial po, may usapan sila na may kukuning alak doon sa bahay ng biktima. Yun po yung paalam nila doon sa kanilang mga kainuman. Ayon pa sa pulisya, narinig pa umano ng kapatid ni Lalos na sumisigaw ng tulong ang biktima, ngunit hindi ito pinansin dahil sa pag-aakalang dala ito ng kanyang kalasingan. Pasado alauna na ng madaling araw nang matagpuan ang dugo ang biktima sa labas ng bahay nito. Naisugod pa sa paggamutan ng biktima pero idineklarang dead on arrival. Sa follow-up operation ng otoridad, naaresto ang tiyuhin ng suspect na umano'y tumulong rito upang makatakas. Kita pa sa CCTV footage ang tiyuhin at ang suspect na magkaangkas sa motorsiklo. Nagbitaw po ang pamilya ng pangako na talagang kanilang sisikapin na mapasuko nila sa
sa kanilang pamilya, dun sa kanilang pinagkakatiwalaang tao na mapasuko po itong ating suspect. Nahaharap sa kasong murder ang suspect na patuloy pang pinaghahanap. Samantala ang biktimang si Lalos ay dating nanilbihan bilang SK Kagawad at tatakbo ng barangay councilor sa kanilang lugar. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at suspect. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Departure area sa Batangas Grand Terminal binuksan na para sa mas maayos na pagpasok ng mga pasahero sa bus lane. Pamunuan ng terminal naghahanda sa inaasahang buhos ng mga pasahero sa papalapit na undas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Pagdating ng mga jeep at private vehicle sa Batangas City Grand Terminal, hindi na basta-bastang makakatawid ang mga pasahero papunta sa bus lane. Dito na sa kabubukas lang na departure area dapat lumusot ang mga mananakay. Itinayo ito para maiwasang dumaan kung saan-saan ang mga pasaherong sasakay ng mga bus paluwa sa Maynila, Alabang, Lipas City, Nasugbu at Lucena City sa Quezon. Yung access po nila, sa Lubungan po parang hirap, then lalo na po main road. So yung aksidente talaga, meron kaming instance talaga na nasagi ng mga bus, nasagi ng mga jeepneys. At para masigurong hindi daraan sa mga barikada ang mga pasahero, may harang na tali ang mga barrier sa gilid. Mas ligtas at komportable na raw na makakatawid ang mga pasahero. Mas mafe-feel nyo po yung security nyo kasi isa lang po talaga mapapasukan nyo at malalabasan po. Mas maganda po, hindi masikip. Tapos okay papasok. Sakto ang pagbubukas ng departure area bago pa ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa papalapit na undas. May coordination meeting na raw sila sa mga ahensya ng pamahalaan para tumugon sa kaligtasan ng riding public. Ang everyday po dito nag-i-inspect is the PIDEA. Nag-i-inspect po sila ng mga bagahe, ng mga buses. Binaakyat po nila talaga ang mga buses. And then the LTFRB and LTO, from time to time, nagda-drop by po sila talaga dito para mag-inspect. Mahigit 20,000 na incoming at outgoing passengers ang inaasahang dadagsa sa terminal pagsapit pa lang ng October 28, lalo at dikit ang undas sa barangay and SK elections. Sa mga susunod na araw, asahan pa ang mas pinaigting na police visibility sa terminal. Kasama si Buhaya Dante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ilang residente sa Batangas City maaga nang naglinis ng puntod ng kanilang yumaong kaanak. Samantala mga tindera ng bulaklak sa labas ng Bolbok Public Cemetery tiniyak na hindi sila magtataas ng presyo sa undas. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagsimula ng maglinis ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang ilang residente sa Bolbok Public Cemetery sa Batangas City. Inagahan na raw ng ilan ang pagbisita para hindi na makipagsabayan sa dagsa ng mga dadalaw sa mismong araw ng undas. Ang ilan nagpapalinis na lang sa ilang sepulturero sa sementeryo. Kung perme din po, meron din pong 1,000, 1,500, 2,000, meron 300. Ang kadamihan po yung papalipat ng buto. Kami na dalaw bago mag-undas o pagkaraan. Pinalilinis lang. Pinalilinis na, ibinabayad na lamang namin. Mahigpit pa rin ipinagbabawal sa loob ng sementeryo ang mga matutulis na bagay, alak, baraha o anumang gamit sa pagsusugal. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng radyo o speakers o iba pang gamit na magdudulot ng ingay sa loob ng sementeryo. Samantala tiniyak naman ng mga tendera ng bulaklak sa labas ng sementeryo na hindi sila magtataas ng presyo ng kanilang mga paninda sa darating na undas para kahit paano raw makabili rin ang mga dadalaw sa sementeryo sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Ang diskarte nila para hindi malugi. Mga 4 to 5 pieces na lang po na ganito pag sa undas. Kasi po ngayon umabot siya ng 10 to 12. Pag undas po mostly 5 to 4 pieces. Para lang hindi namin tataas ang presyo. Hindi naman lahat i-afford. Mostly po ng mga tao dadalawin nila ay halimbawa may family silang dadalawin dyan na dalawa. Pag tinaas namin, nabili na lang sila ng isa, di nakakaawa at sayang din. Konting tubo, mabilis naman maubos. Paiba-iba naman po ng presyo, depende din po sa dating galing Bagyo, Padangwa po. Minsan po mataas, minsan mababa. Kaya yun naman pong presyo pagdating dito sa amin, fix pa rin po. Kasama si J.R. Manjares, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, October 12, mahigit sa 7 oras na mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Nasugbu, Batangas. Simula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Samantala sa bayan naman ng Lian, ilang barangay din ang 3 oras namang mawawala ng supply ng kuryente. Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Bunsod ng system improvement at clearing ng mga linya. Recipe sa pagluluto ng Bicol dishes na kinalas at laing pasta, alamin sa report. Hindi na kailangan pang magtungo ng Bicol region para matikman ang ilan sa mga ipinagmamalaking putahe ng mga Oragon. Malalasap na kasi ang Bicol dishes, gaya na lamang ng kinalas at laing pasta sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ito ang ipinakilala ng Pangasinenseng si Ching Milian na nakapangasawa ng isang Bicolano. Kasi pansin namin parang wala naman talagang nagsuserve ng Bicol dishes. Tas husband ko, Bicolano, sabi niya, why not showcase yung Bicol dishes para malaman din or mapatikim din natin sa mga Pangasinense. Una sa Bicol dish ang kinalas na kahalintulad ng mami. Halos kahalintulad din ito ang ingredients. Una munang blanch ang noodles. Saka inilagay sa bowl. Sunod ang special sauce at toppings gaya ng garlic, onion leeks, pork meat, chicharon at boiled egg. Sunod ang broth o pork stock. Ready to serve na ang kinalas with calamansi and chili on the side. Must try din ang laing pasta. Painitin ang mantika sa kawali, ilagay ang bawang. Sunod ang laing at spaghetti noodles. Haluin at saka ilagay sa pasta bowl. Lagyan ng toppings gaya ng chicken meat, cheese at parsley. Perfect combo rin ito with bread on the side. Masarap talaga itong kainin sa harong. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. 27 local artists nagsama-sama sa isang exhibit para ipamalas ang galing sa visual arts, kultura at sining ng mga Batanggenyo tampok sa mga obra. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Matapos ang 3 dekada, muling nagbabalik sa naging tahanan nito sa Museo ng Batangas ang Visual Arts Exhibition ng Batanggenyong Grupo sa Sining at Kultura o Bagsik. Tampok ang mga paintings ng 27 local artists na nakabase sa Batangas. Ipinapakita ang yaman ng kultura ng lalawigan mula sa kape, sayaw na subli hanggang sa pananampalataya. Gusto namin talagang ikalat ang kultura ng Batangas para sa ibang lugar. Meron ditong Santo Niño, figura ng Santo Niño, mga krus na makikita na mula sa Alitagtag, mga kape. Talagang Batanggenyo makikita nyo. Malalim ang konsepto ng wood assemblage painting. Simbolo niya ng watawat ng Pilipinas na sagisag umano ng maalab na pagmamahal sa bayan. May mixed media art din na salamin sa pamumuhay ng mga Pilipino. Marami ngayon na nagsusulputan ng mga bata at may edad na at saka grupo dito sa Batangas na interesado. Para kay Luther na unang beses na sumali sa exposition, patunay raw na walang limitasyon ng imahinasyon pagdating sa sining. Marami na raw siyang entabladong napagtanghalan, pero kakaibang talento raw ang naipamalas niya rito. Hindi pa huli ang lahat. May chance para ma-express mo, ay gawin mo lang para sa sining at kultura. Libreng mabibisita ng publiko ang exhibit. Ang grupo ng Bagsik bukas din sa pagbibigay ng libreng workshop sa mga nais pang mahasa ang kanilang talento sa pagpipinta. Plano pa ng grupo na mag-exhibit sa iba pang panig ng bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, naranasan po natin dito sa Batangas City ngayong hapon ang malakas na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Kaya naman, patuloy po tayong mag-ingat. Maging handa mga kapuso, kung lalabas po ng bahay, palagi pong magdala ng pananggalang sa init o ulan. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 75 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.